Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, i-cover po natin itong itong article ng bilyonaryo, scatter and delete. Big time influencers scramble to remove illegal gambling promos after the ICT sweep. Okay, para dun sa mga influencer na involved dito, seryoso sila dyan. Okay. Kung hindi under PAGCOR yung inyong may website naman kasi yan eh. Kung hindi siya under PAGCOR, talagang uhulihin kayo. Regardless kung gaano kayo kasikat. Okay? Or kakasuhan kayo. Mabigat yan mga lords. They might, wag naman sana, freeze your assets kung sakasakaling may nakita silang hindi kaaya-aya doon sa mga bank transactions nyo. They can do that. All they need is anong tawag dito, kailangan lang nila ng utos sa judge and then you're done, 'di ba? So I'm just saying sa inyo, please take care of yourselves. So pumunta muna tayo dito sa post ni Sir Carlo Ople. Wonder why influencer promote illegal gambling website with almost reckless abandon? Ito na pala ang rason. 50 to 60% of revenues from gambling website they promote. Kasi nga when you look at the mathematics of gambling, lagi naman talagang panalo yung house dyan. Hindi mananalo yung players dyan in the long run. So, most of the time talaga, yung house ang panalo and of course, yung mga nagpo-promote ng sugal. And from what I heard, I'm not saying na ito tong mga to, pero yung ibang mga nagpo-promote daw ng sugal, halimbawa, merong 100 ang nakita niyo may 1 million na pera doon sa kanyang account, okay? Ang totoo niyan, hindi 1 million yan talaga. Parang divided by 100, if I'm not mistaken. So, kung yung 1 million nila, parang 1,000 lang yon yung nakikita nyo nag-i-spin. So, pennies to the dollars. Kasi nga, kailangan nilang bumili ng chips eh. So, ang gagawin nila, i-inflate na lang nila yung itsura ng kanilang Kaya nakikita nyo, may nananalo ng 75 million, may nananalo ng 100 million, 300 million. Pero in reality, divided by 1,000 yun. Or maybe even 10,000. Kasi nga, kailangan nilang ipakita sa inyo na pag pumaldo sila, paldo talaga. And in reality, sa mga totoong nagkakasino dyan, pag nakakita ka ng taong nag-i-spin ng 1,000 pesos kada spin niya, talagang alam mong paldo yun sa buhay. Itong mga ibang with the exception of a few influencers na talagang mayaman in reality, para magtataka ka. So, I'm just saying sa inyo na not everything you see in social media is true. Miski itong mga gambling na to. There are other influencer na tingin ko talaga yun, legit sila, but konti lang yon. Okay. I don't wanna name names right now kasi in hot water na sila eh. Ever wonder why influencer, okay? Totoo ito. The top creators promoted gambling. Taglish kasi. The top promoters that promoted gambling had a combined reach of 46 million pieces. That's almost half of the population. Di ba 120 million lahat tayo? So that's 1/3 of the population. Pero that's a lot Let's say kahit na 10% lang yung customer mo dyan. Ako, dami na nun. Promise ko sa inyo. Sa mga, kasi naging agent ako hindi naman agent, sorry. Naging promoter din ako ng sabong nung araw, di ba? So, kahit na 5 lang yung players mo, kung malakas sila tumaya, papaldo ka talaga. So nakikita kasi namin yung stats namin dun sa dashboard namin nung araw eh. So alam ko may dashboard din tong mga nag-i-scatter na to. And can you just imagine kung millions of followers sila? So you just need 100 people there na nagtataya ng araw-araw and then papaldo ka na for the rest of the month, di ba? That's almost half of the population, 1/3. But yung yung kalakihan nun yung point doon neta. Sabi ni Marlon Benaventura, totoo yan. The 50% commission is taken from the losses of players. Yeah, that's true. Who signed up directly to the referral link. So, this is what I've researched doon sa Philwin. Kunyari, nagpasok yung player ng 100. 50 niyan pag natalo, pupunta sa influencer. 50 sa
sa website. Pero totoo niyan, hindi kanila papa-withdrawin agad kasi nga wala silang puhunan sa likod eh. So ang inaasahan nila matalo ka ng matalo or ilaro mo ng ilaro yung iyong pera doon. So ito pa. That makes sense. It would take a huge amount to even tempt mega millionaires like Vice Ganda, Vic Soto, and Piolo. I don't think so. I believe na hindi exorbitantly large yung ibabayad sa kanila. Let's say ganito. I am Vic Soto. Si Vic Soto, bilyonaryo yan. Bilyonaryo yan. Pero, sasabihin ko sa kanya, bossing, mag-post ka naman, bigyan kita ng 3M. 3M for what? For 1 hour of his time? Syempre, oo, yan. Gets nyo? Pero ang point ko rito, regardless of how rich a person is, it's easy money. That's the point that I'm trying to give you. Now, I'm covering this because I'm worried about some of these people. Especially si Tokomi, kasi si Hiroshi at saka yung dalawang kambal na yun talagang nakakausap ko dati yan. And of course, si John Ferrer, aka etong si Hypebeats. Hypebeats, makinig kayong mabuti sa akin. They are very serious about this. Hindi sila nagbibiro dito. They can fuck your life up. Okay? Just take it an advice not from a friend, but from an acquaintance sa Facebook. Okay? Papakita ko sa inyo kasi yung ginagawa ni Hypebeats ngayon. So, this is the page ni Hypebeats. This is July 16. Wala na, Pullman. O yan. So, sinasabi ko lang sa'yo, Hypebeats, I don't want you to get in trouble. They will chase you down. Okay? And if they chase you down, they are very relentless. Okay? Kung ako sa'yo, ngayon pa lang, kausapin mo na yung mga, I think I know the people behind this na umexit na kayo habang maaga pa. And you know, mayaman na naman kayo eh. You can live your lives na maayos nang walang ganyan. Kasi seryoso yung gobyerno natin eh. For the foreseeable future, they will chase you down. If they file cases upon you, and yung mga kaso na yun is umakyat sa korte, baka kung ano pa yung mangyari sa mga ari-arian nyo. If they found na, kunyari, ang laki nung natatanggap mong pera, they can possibly freeze your assets, di ba? May alam ko sa mga ganyan, ang AMLAC or yung Anti-Money Laundering Council, talagang tututukan kayo. So, I'm just saying sa inyo, for the benefit of your future, stop while you're ahead. Di ba? Parang ano yan eh, panalo na kayo eh. O okay lang, hanap na lang ng ibang pagkakakitaan. Kasi meron naman kayong base fan base na malaki na. And eto din, si Hypebeats kasi yung nakita ko yun. Si Tokomi din yata hanggang ngayon. Nagpo-promote pa rin sila eh. Kayong dalawa tol. Yan natin. Ay, wala na. Buti na. Tokomi, nag-ayos na. Pero meron yata silang page na Tokomi Gaming eh, di ba? Tokomi Gaming. Ayan. Ayan o. Wala na. So si Tokomi, goods na. Pero, tingnan natin yung iba dito. Kasi marami silang pinagbibintangan pinagbibintangan. Kasi maraming ina-allege dito. Hypebeats allegedly promoting Tokomi. Also, both groups still appear to promoting content ng unofficial have not responded to the allegation. Yan, si Bulldog. Tingnan natin si Bulldog. Pero ano lang mag-ingat lang kayo. Yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo na ingatan nyo yung mga sarili nyo and you don't really want to si Bulldog. Tingnan natin kung gaano katapang si Bulldog. Ako. 2 hours ago. Okay. Tol, sigurado naman hindi ka naman minor na. Tingnan natin yung mga comments kasi ang dami Okay. Wala, Sugar Rush. Okay. Walang bad comments. Milagro. Pero I'm just saying din sa inyo, kayo, mga nagaganyan, they are very serious dyan.
And they have all the power or all the resources para habulin yung mga accounts nyo and para i-request sa Meta na ipa-take down kayo. And once that happen, baka mawala sa inyo ang lahat. Habang meron pa, quit while you're ahead, diba? I mean, panalo na kayo eh. Okay na yan. How much money do you need in life, diba? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin. Again, dun sa mga influencer na na-call out ng DICC, CICC pala, or DICT, the government is the biggest gangster dito sa Philippines. The joke lang, they have all the capability to chase you down. So, be careful. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lord.